So mga bagay na kailangan mong gawin kung ipinagpalit ka niya sa iba. Napakasakit nito mga kamamay. Yung malaman mong may iba na, yung lalaking pinapangarap mo o inibig mo o asawa mo o jowa mo, may iba na. Wala nang masasakit pa dito. Ano ba yung mga kailangan mong gawin, maging reaksyon na kailangang i-apply sa isang lalaki o sa inyong sarili? Kasi kayo na nga lang pala yung nandyan, wala na siya. Ano ba yung mga kailangan nyong gawin kung sakali na iniwan ka na ng isang lalaki? So mga kamamay, bago natin ito simulan alam ko nandyan yung sakit, nandyan yung pighati, ang hirap mag-move on, hindi mo alam kung sa mag-uumpisa, hindi mo alam kung papaano tatakbo ang buhay mo nang wala siya. So huwag niyo sana muna kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin dito kung ano man yung pinagdadaanan o sakit na nararamdaman mo ngayon. Naiintindihan kita. Kaya mga kamamay kung nagawa nyo na po yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin kung sakali na ipinagpalit ka niya sa iba? So, number 1, harapin ang lahat at syempre, isagad mo na ang pag-self-improve. Oo mga kamamay, wala namang choice Walang choice kundi ang harapin ang lahat, tanggapin ang lahat. Wala Hindi na siya sa'yo masaya. Hindi na ikaw yung kailangan niya. Di ba? Ang sakit isipin. Dati, nangangarap kayong dalawa, sabay kayong nangangarap na kayo lang hanggang dulo. Na walang maghahanap ng iba, na walang magiging problema pagdating sa iba. Di ba? So, bakit ngayon ipinagpalit ka? So, ang tanging mong gawin dyan is harapin ang lahat. At syempre, kahit masakit, mag-self-improve ka. Nandun ka sa process na talagang nag-move on ka, pinipilit mong kalimutan siya, pero wala tayong magagawa kundi tanggapin Nandun na meron na siyang iba. At nakikita mo, magkasama sila masaya. At ikaw, gusto mo ba na maubos ang oras mo, ang lakas mo? Dahil lamang sa pag-iisip sa kanya na baka babalik pa? Kamama, hindi aalis yan kung masyado kang naging maayos sana. Hindi aalis yan at maghahanap ng iba kung walang problema sa'yo. Baka mamaya, nakalimutan mo na nga ang pag-aayos Baka nga mamaya, naging kampante ka na Bakit? Sabi mo, asawa mo na yan. Sabi mo, matagal na kayong magjowa. Masyado ka naging kampante. Kaya hindi ka na nag-ayos. Hindi ka na nag-self-improve. Hindi ka na nag-alaga ng katawan mo. Tapos ngayon, ayan, pag-isa ka, naiwang ka. Bakit hindi mo uli ibalik ang alindog mo? Mag-self-improve ka at isagad mo na to. Wala nang choice kundi isagad. Diba? Isagad mo na, ano pong mangyayari dyan kung hindi mo pa isasagad. Kung gusto mo rin siya, at tipong alam mo na asawa mo siya, meron kayong anak, nangangarap ka na baka babalik siya, bigyan mo ng dahilan para bumalik sa'yo, hindi yung magmumukmuk ka dyan, mag-iinom ka dyan, sisirahin mo ang buhay mo para lang sa isang lalaki. Diba? Deserve mo ba yan? Na magpapakawasa ka dahil sa pagkakamali ng iba? Syempre, sabihin na natin nagkulang ka. Pero hindi pa huli ang lahat. Siguro nalito lang siya dahil hindi niya nakikita ang dating ikaw. Pwede sana kayong mag-improve Kaso dapat para sa paganda, hindi para sa pasama. Yung iba nag-i-improve Kaso sa pasama Sa pagiging toxic, dati-rati naman, okay naman kayo, ang ganda-ganda nyo. Pero bakit nagbago kayo? Naging pangit kayo, nagpabaya kayo. Diba, naging losyang kayo. So, ito na yung time mga kamamay Mag-self-improve, tanggapin ang lahat. Huwag niyo munang isipin kung babalik siya o basta ayusin niyo muna ang sarili ninyo. Mag-ayos kayo, mag-self-improve kayo, ayusin ninyo ang kabuhayan ninyo, tumindig kayo sa mga sarili ninyong paa. Huwag kayong umasa sa kung kani-kanino. Basta, lahat ng bagay na kaya niyong improve, na makakapag-improve, makakapag-taas ng sarili ninyo, gawin po ninyo. Sa bandang huli, ewan ko lang. Makikita at may isip, marirealize ng isang lalaki kung bakit kailangan niya ulit bumalik sa iyo. Right? So next, huwag magtanim ng sama ng loob at galit, imbes maging mabuti pa rin. Okay? Mga kamama, yung iba dyan nagagalit Yung iba dyan nagtatanim talaga ng sama ng loob Tinatanong kung saan pa ba raw sila nagkulang. Hindi naman sila tumitingin sa salamin O hindi naman kayo tumitingin sa salamin Di ba? Hindi nyo napapansin kung ano na ba yung mga napabayaan ninyo, nagiging toxic na kayo, nagiging clingy na kayo, nagiging bungangera na kayo, nagiging sakit na kayo sa ulo, hindi na kayo mapakinabangan.
Sa bahay, pag uuwi yung lalaki, pagod na pagod, hindi nyo may pagluto. Sa tuwing darating yung lalaki, uuwi, siya pa yung magluluto. Ikaw pa yung may ganang mag-demand na kung anumang pang-ulam. Di ba? Kapag masyado kayong toxic mga kamamay, talagang iiwanan kayo ng mga yan. Anong dapat mong gawin? Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Kung naririnig mo madala sa kanya kung anong problema, hindi mo lang ito napakinggan, baguhin mo yon. At syempre, piliin mong maging mabuti. Tanggapin mo ang lahat, wala eh. Naganap na siya ng iba, wala eh. Hindi na ko yung kanyang kailangan, wala eh. Hindi ka na makatulong sa kanya, nagiging pabigat ka pa. Talagang ganyan ang tao, mga kamamay. Kung hindi ka na nagpapakita ng kabutihan, kung puro problema na lang ay binibigay mo sa kanya, malamang sa malamang darating ang panahon. May iwanan kang mag-isa. At sana, bago dumating yung panahon na yon, ngayon pa lang ma-realize mo na kung ano yung pagkukulang mo sa kanya para magawa ng paraan at hindi maging huli ang lahat. Kaya please mga kamamay, kung sakaling iniwanan na kayo, pinagpalit kayo sa iba, anong dapat yung gawin? Tanggapin ang lahat. Huwag magtanim ng sama ng loob at piliin niyo pa rin maging mabuti. Sa ganyang paraan mga kamamay, sa ganyang aksyon o reaksyon mga kamamay, babalik muli ang isang lalaki sa inyo. Makikita niya na muli kang bumalik, naging ikaw ulit, naging maayos, hindi ka na toxic. Darating ang panahon. Baka kasi mamaya, tinuturuan ka lang ng leksyon ng isang lalaki para pagsilosin, para pagbaguhin, o para bumalik ka sa dating ikaw. Okay? So next. Umiyak ka ngayon, pero mas mag-focus ka sa sarili mo bukas. Yes, mga kamamay, alam ko naman talagang napakasakit. Masakit yung maiwanan. Masakit yung ipagpalit. Lalo mas masakit yung pinagsabay. Pero sabihin na natin, nandun na siya sa iba. Wala tayong magagawa eh. Pinagsabay man kayo, pinagpalit man kayo. At least, humanap siya ng iba. Napakasakit niyan. Anong kailangan niyo pong gawin? Siyempre, umiyak ka ngayon. Sige, papayagan kitang umiyak, lumuha. Kasi, wala eh. Pagkapagod na yung katawan natin, kusa na lang talagang tumutulo yung luha. Kusa na lang talagang makikita natin, pagod na yung sarili natin. Binigay naman natin yung lahat. Yung nga lang minsan, sobrang pagmamahal, sumusobra na rin pala. Kaya yung mga lalaki nasasakal, yung mga lalaki lumalayo, yung mga lalaki nagpapahinga. So, anong kailangan mong gawin? Mag-focus ka sa sarili mo. After mong umiyak, mag-focus ka sa sarili mo. Ano ba ang kailangan kong i-improve? Humarap ka sa salamin. Ano ba yung mga mali na dapat kong baguhin? Ano ba yung mga bagay na dapat ko pang i-improve? May mga kaibigan ka. Kausapin mo yung mga taong talagang tapat sa iyo. Nandyan yung mga magulang mo. Tanungin mo siya, Ma, Pa, anong problema sa akin? Ba't ako iniwan ng asawa ko? Magsasabi yan ng tapat sa inyo. Kung talagang maayos ang inyong mga magulang at sigurado naman kung ayos sila, sasabihin nila kung anong pagkukulang mo. Hindi sila yung magiging kakampi mo na ito-tolerate ka na, ay, hayaan mo na yun. Pangit ang ugali nun. Kahit napaka-toxic naman ang ugali mo, walang magulang na gano'n. Sasabihin ng mga magulang mo sa'yo na, anak, siguro masyado ka lang naging ganito. Anak, masyado ka lang sigurong naging mahigpit sa kanya. Anak, siguro napabayaan mo lang yung sarili mo. Ganyan yung mga magulang, sigurado ako. Huwag kang magdalawang isip na lumapit sa kanila at tanungin, tumingi ka ng payo. Mga magulang mo yan. Nandyan sila para maging sandalan mo sa mga panahon na magulo na talaga. Kaya mga kamamaya, after nyo pong umiyak, bumangon kayong muli. Ayusin nyo ang sarili nyo. Mag-focus kayo sa inyong sarili. Sigurado ako, muling mapapansin ng isang lalaki pag dumating yung time na okay ka na ulit, handa mo na siyang harapin, o kung wala namang pag-asa, hanap ka na lang na mas better sa kanya. Basta mag-focus ka muna sa sarili mo ngayon, ayusin mo ang sarili mo, huwag ka masyadong magpaka-stress, alam mo na kung saan ka nagkamali, doon ka muling babangon. At huwag mong hayaan yung sarili mo na muli kang doon madapa. And last, huwag kang magmamakaawa at maghahabol. Yes, mga kamamay, ito yung huli at sigurado kung napakaganda nitong advice na to. Kahit kailan, pagka babae kayo, huwag kayong magmamakaawa at maghahabol sa isang lalaki. Sigurado ako na hindi nyo muling makukuha ang genuine love, genuine respect, at genuine loyalty ng isang lalaki kung kayo ay magmamakaawa at maghahabol sa kanya. Sabi ko nga palagi sa inyo, hayaan nyo nabubuyog ang muling lumapit sa isang magandang bulaklak na kagaya mo. Huwag na huwag kayong lalapit. Hindi maaaring lalapit ang patuka sa manok. Kung hindi, maaabuso lang kayo. Hayaan yung akitin at bumalik muli sa inyong isang lalaki sa panahong paraan. Sa paraan na kayo ay nag-aayos.
nagsa-self-improve, muli niyong iniaangat ang sarili ninyo, nagiging high-value babae muli kayo. Gawin niyo yan mga kamamay. At wag na wag kayong magmamakaawa, magiging martir at marupok, maghahabol at hihingi ng pasensya sa mga lalaki kung alam niyo naman na hindi kayo ang may problema. Kasi may mga lalaking ganyan eh. Nangiiwan kahit walang problema. Yun ang masakit. Nangiiwan kahit responsable naman kayo. Nangiiwan at ipinagpapalit kayo kahit ginawa niyo naman ng lahat. Lahat isinakripisyo ninyo pero sa bandang huli, pumili pa rin siya ng iba. May mga lalaking ganyan. Wala sa inyo ang problema pero anong dapat niyong gawin? Huwag kayong maghahabol, huwag kayong magmamakaawa. At kahit kayo pa yung may problema, huwag kayong maghahabol at magmamakaawa. Pwede kayong humingi ng sorry pero huwag kayong maghahabol. Kung ayaw na talaga, okay, wala tayong magagawa. Pero syempre, kung willing kayong bumalik sila, nag-sorry naman na kayo, dapat willing din kayong ayusin ang inyong sarili, baguhin ang inyong sarili for better. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan nyo pong gawin kung sakaling pinagpalit kayo, humanap ng iba, at ayun nga, sumama na sa iba. So, for more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag nyo sana kalimutan. Sana maabot natin yung goal natin na 100,000 subscribers. At syempre, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment din po dito. Muli, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo.